Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila dito nga nagpakita ang governor persecutor na talagang nagbigay nga ng matinding mensahe tungkol kay Ka Eric at kay Ka Badoy. Dito nga natin makikita ang suporta nga ng mga persecutor, mga lawyer, mga international at mga iba pa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang kuhang-kuha at talagang kitang-kita naman talaga na walang matibay na ebidensya ang mga kongreso na ito at walang naipakita na mga video na pinaratangan nga ni Ka Eric. Itong si Tambaloslos Romualdez at Lisa Smugs na ito lalong-lalo na ang nasa kongreso dahil ang nasa video lamang na makikita natin ay ang katanungan nga ni Ka Eric na nasaan ang 1.8 billion na ginamit nyo sa travel expenses na talagang nagtatanong nga ito na wala naman maipakita na mga resibo at mga ebidensya ang mga pulpolitikong mga tambaluslos na ito. Kaya naman talagang pahiya nga sila at talagang pag napunta na talaga ito sa Korte Suprema ay mapapahiya nga ang mga tambaluslos na ito. Sa kabilang banda ay talagang takot naman pala pumunta ang mga tambaluslos na ito, lalong-lalo na itong si Romualdez. Dahil takot nga itong pumunta sa Marawi. Ngayon nga ay talagang nasisindak sila sa takot at nagpakita lamang ng katapangan dito ay si Vice Presidente Sara Duterte na handang tumulong at ibuwis ang kanyang buhay na hindi gaya ng mga tambaluslos na ito na wala silang bayag. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang isang napakagandang mensahe, very touching, nakakaiyak. Post ito ng isang government prosecutor, isang government lawyer, in support para kay Eric and Kay Eric and Dr. Lauren Badoy. Okay? So, sa kanyang Facebook account, ayusin ko itong sa kanyang Facebook account, walang iba kundi si Attorney Plosemer Chris Gonzales, Assistant Provincial Prosecutor sa Western Visayas. Grabe. So, hindi takot sa kanyang amo, 'di ba? Amo niya si Secretary Boying. But itong prosecutor na ito nagsalita in support kay Eric and Dr. Badoy. Basahin ko, napakasimple yung kanyang statement. Transparency and accountability are two basic principles that must be observed by every government official and government office. Every taxpayer can demand from every public official accountability and transparency. Okay, yung issue, itong pagkakulong ni Ka Eric at Dr. Badoy is yung nagtatanong lang ba, totoo ba na 1.8 billion yung travel expenses? Ganun lang yun. Diba? That's part of transparency and accountability. After all, pera natin yun, pera ng taxpayer. Hindi man yun pera ni Speaker Romualdez. Mga kagalang-galang na kongresista, hindi nyo pera yung pundong hawak ninyo. Pera ng taong bayan. Bakit? Bawal na bang magtanong? Okay, tuloy ni Attorney Chris Gonzales. If I asked Congress the same questions that were asked by SMNI's Laban Kasama ng Bayan host, Ka Eric and Dr. Badoy, will Congress haul me to one of their committees as a resource person and eventually find an excuse to cite me in contempt too? Correct. O kahit ako,
Nagtatanong lang, totoo ba na 1.8 billion ang gastos ni Speaker Romualdez? Dahil may allegation eh. O sige, ipatawag nyo rin ako. Ipatawag nyo si Attorney Chris Gonzales. Haharap kami sa inyong committee investigation in aid of legislation kuno. But hindi na in aid of legislation yung ginawa nila, in aid of persecution. Okay, tuloy na Attorney Gonzales. When is it a crime in the country to ask legitimate questions pertaining to the utilization of funds? Ngayon lang, okay, only in the Philippines na ang taxpayer na nagtatanong paano ginastos yung pera ng taong bayan ay ma-cite in contempt at makukulong. Only in the Philippines. Palakpakan natin ang Congress, ang House of Representatives. Grabe. Next, sabi niya, what law gives immunity to public officials in Congress from being subjected to legitimate questions from citizens of this democratic state? Oh, sige nga mga kagalang-galang na congressmen, anong batas na ipinasa ninyo na bawal magtanong? Meron ba? Eh baka meron, sabihin nyo, paliwanag nyo para hindi na kami magtanong. Sabi, tuloy, Ka Eric and Doc Lorraine were detained not because they committed a crime. Correct. Anong kasalanan yung pagtatanong? They were detained because they asked questions that demand transparency and accountability. Iyon ang dahilan na parang napahiya ang mga kongresista dahil nabulgar ang kanilang lihim. Dahil sa isyong ito, napag-alaman ng taong bayan na 2.6 billion pesos ang travel expenses ng mga kongresista. Hindi pa kasama yung extraordinary expenses na ilang 1.6 billion. Grabe! Billionaires! Grabing pondo sa Congress. Kasi sila ang may hawak ng pondo. Diba? Sabi niya, for the rest of us citizens of this great nation, are we supposed to cower in fear? Yung matakot na lang ba? Cower in fear. And to suffer in silence because the bureaucracy has sent a message that all those who will not align with the powers that be are given a lesson on the consequences of defiance. Galing ng question. Matatakot na lang ba tayo mga kaibigan? Dahil sinampulan nila si Ka Eric at Dr. Badoy dahil nagtatanong sa mga powers that be, yung mga nasa Kongreso. Ano sagot nyo? Matatakot ba tayo? Never. Sa akin. Bahalang ipatawag din ako sa Congress. Magtatanong pa rin ako. Totoo ba na 1.8 billion ang travel expenses ni Speaker Romualdez? Yan lang ang question. Okay. Tuloy ni Attorney Gonzales, I am confident that many of us will not be called into silence. Correct. Hindi tayo titigil. Lalo tayong mag-iingay dahil sa ginagawa ng Congress na ito. Politicians come and go. Correct. Mga kagalang-galang na congressmen, hanggang 2025 lang kayo. Oh, after that, magmakaawa na naman kayo sa taong bayan. But we, sabi niya, the people shall always own the land. Yes, we are the powers that be. Dahil demokrasya tayo eh. We shape the course and the destiny of this nation, not the politicians. Correct. Kaya huwag tayong matakot. Kaya saludo ako kay Ka Eric and Dr. Badoy. Hindi sila natakot.
Lalo na si Ka Eric nga hindi niya binulgar yung source niya. Yan, prinsipyo talaga. So, salamat sa tapang nyo, Dr. Badoy and Ka Eric, na i-inspire kami, mga taong bayan. Hindi rin kami matatakot. Laban natin lahat ito. Kaya tama yung programa ninyo. Laban kasama ang bayan. Politicians, sabi niya, a great many of them serve their own interests and the interests of those from whom they derive rewards to further their own interests. Correct. Mga self-serving itong mga politicians na ito. Fuera de los Benos, may mga ilan-ilan ding politicians na matino. Example, mga Duterte. Bilib ako, Tatay Digong, VP Sara, Mayor Baste, Congressman Paulo, basta Duterte, matino. Dagdag ni Atty. Gonzales, this is the reason why our country finds it difficult to transcend beyond the vicious cycle of an encomienda-based politics. Unless we people speak out against tyranny and political persecution. Pabalik-balik na lang daw ang mga politiko na sila yung naghahari sa ating bansa kung tayong mga tao hindi tayo magsasalita. Kaya ito, nagsasalita na tayo ngayon. Unless we, the people, demand transparency and accountability from our public officials. Kaya tama yung panawagan ni Tatay Digong. Sabi niya, Congress, ilabas ang inyong mga libro, ipa-audit ang inyong mga pundo. If not, hindi mo na kami magbabayad ng buwis. Agree ako doon. Bakit? Time is up. Wala na yung certification lang, liquidation by certification. Hindi na pwede yun. Ang taong bayan, social media age na yun, madaling maghanap ng information, hindi nyo na pwedeng lukuhin ang taong bayan. Mga kagalang-galang na congressmen. Okay? Unless we, the people, embrace the principle of courage in the face of adversity, of standing up for what is right, of speaking out the truth with that passion, commitment, and consistency shown by Doc Lorraine and Ka Eric. Yan, dito na ako maiyak-iyak na. Tayo po, let's follow the example, yung courage, yung truth, yung commitment, passion of Doc Lorraine and Ka Eric. Pag tayo susunod sa ganitong example ni Ka Eric at Doc Batoy, malayo po ang ating mararating. Giginawa, uunlad dating bansa dahil hindi magsilbi itong mga politiko na mga ito. To my colleagues in the public service, kasi provincial prosecutor To my colleagues in the public service, to the men and women in the uniformed services, AFP, PNP, alam ko, nanonood kayo, nakikinig kayo. I know you have conscience, you have, basta, talk to your heart, to your conscience, kung ano ang dapat nyong gawin sa panahong ito. Men in uniform, men and women in uniform. Let us stand. Sabi niya, ito na yung panawagan, ito na yung mensahe ni Atty. Gonzales. Let us stand side by side with our compatriots, Doc Lorraine and Ka Eric. Yes. Let us show our solidarity to them by supporting them. Correct. Through our prayers, through our actions. Let your voices be heard by the politicians. Kaya ako nag-iingay. Mga kagalang-galang na congressmen. You are not the powers. Kami, mga tao, ang power. Alalahanin nyo yan. Magmamakaawa na naman kayo ngayong 2025. Mangangampanya na naman kayo. Ano pa? Doc Lorraine and Ka Eric, we stand united with you. Ang laban ninyo ay laban ng sambayanang Pilipino. Correct. So, hindi po kayo nag-isa, Doc Lorraine.
Ka-Eric. Ito, government lawyer. Sino pa? Yung US-based Filipinos, led by Attorney Valera. Ganda yung open letter niya sa mga congressman. Sino pa? Si ex-senator Francisco Tatad. Nagpahayag din ng suporta. Basta bumubuhos na po ang suporta para sa inyo, Doc Lorraine and Ka-Eric. Konting tiis na lang. Labanan natin itong mga powers that be sa Kongreso. Pakita natin na mali sila. Tayo po ang tama. Hindi mali ang magtanong saan nila ginastos yung travel budget nila na 2.6 billion. Mabuhay po kayo, Doc Lorraine and Ka-Eric. For the victims and their families, they will continue to provide aid for their medical and basic needs. Other news, around 40 volunteers. Okay. So, salamat sa BARM administration and of course to our Peace Process Advisor General Galvez at nagbisita na doon at nagbigay. Kailan tanong, ang report is 4 ang napatay. Yun ang report. Bakit 2 lang ang binigyan ng assistance? Nasaan yung 2? Kawawa naman yung 2. Sa akin, yung mga sources ko sa Marawi, yung mga faculty members doon, nakakuha ko ng listahan 11 ang pangalan ng namatay. So I don't know kung alin talaga ang totoo, 4 ba o 11. Anyway, 4 man o 11, sana mabigyan lahat ng assistance itong kawawang biktima ng Marawi bombing. Ang tanong, ang Speaker of the House, Martin Romualdez, na grabe ang paggalaw, grabe ang sipag, halos lahat tinutulungan. Bakit ngayon tahimik na tahimik si Speaker Romualdez pagdating dito sa Marawi bombing, lalo na sa pagbibigay ng tulong? Kasi kung maalala ninyo, nung pumutok yung gera sa Israel-Gaza, merong 4 nating kababayan na namatay doon, mga OFWs. Nako, napakaganda ang ginawa ni Speaker Martin Romualdez. Sumalubong at nagbigay ng malaking assistance. 500,000 pesos ang ibinigay ni Speaker Romualdez sa bawat pamilya, yung 4 na namatay. Malaking tulong po yun sa mga pamilya. Kasi alam nyo naman, ugaling Pinoy, basta may namatay, ihaya mo ng matagal-tagal, 1 week. So, gagastos ka talaga dyan sa pagkain, pakape. O, of course, yung kabaong, lahat, gagastos ka kung patay. Doon pa sa sementeryo, sa Memorial Park ba o saan, gagastos ka. So, napakalaking tulong yung galing kay Speaker Romualdez na 500,000 pesos per namatay sa Gaza. Ito ngayon, nakakapagtaka. Ang nagpunta lang doon, Chief Minister Ibrahim ng BARMM at Peace Process Advisor General Galvez, dadalawa lang sa mga namatay ang binigyan. Bakit po? Tapos 50,000 lang. Bakit lang? Ang liit po ng 50,000. Ang daming pera ng gobyerno. Ano ba yung 50,000? Maawa naman kayo sa mga kawawa, I'm sure, mga estudyante ba ito o mga empleyado. Dagdagan nyo naman yung 50,000. Malaki ang pundo ng gobyerno. Kung gustong tumulong, kung gusto maraming
paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Huwag naman kayong masyadong kuripot, national government. Pwede ba dagdagan nyo? And then, panawagan, Speaker Martin Romualdez, sinimulan mo naman lang magbigay ng napakalaking tulong sa namatay nating kababayan sa Gaza. Pwede ba magbigay ka rin ng tulong dito sa mga biktima ng Marawi? Total, ang dami nyo namang pundo. Dito nyo na ipakita yung ano. Kalimutan na lang muna natin ang politika. Magkaisa tayo sa pagtulong sa mga biktima at magpapasalamat ako. Pupurihin kita, Speaker Martin Romualdez, kung bukas makalawa, mai-announce na sa social media ba o mainstream media, malalaman na nagbigay ka. Please lang, pwede ba ipantay-pantay ang tulong? Huwag magbigay ng 50,000 din. Total, ang dami naman ninyong pundo. Bilyon-bilyon na inyong pundo sa Kongreso. Ito na. Pakiusap, Speaker Martin Romualdez. 500,000 ibigay mo. Papalakpakan ka namin. Papasalamatan ka namin. And of course, hindi lang yung namatayan. Ang dami ring mga sugatan. I think more than 40 persons ang nasugatan. Bigyan nyo rin. So, ito na, next question. Magbibisita kaya si Speaker Martin Romualdez sa Marawi? Ano sa tingin nyo? Tingin ko, hinihintay niya ang Pangulo. Kasi kung mauna siya doon, masapawan niya ang Pangulo. Kaya lang, sinapawan niya na ang Pangulo sa pagbisita niya sa Spratly, sa Kalayaan Island. Ang Commander-in-Chief, hindi pa nagbisita. Kaya ang Speaker of the House, nakabisita na. So, pwede ba, Speaker Romualdez, sapawan niyo ng Pangulo? Mahina ang Pangulo. Kayo na lang ang pupuno sa kakulangan ng Pangulo. Natutulog pa ata. I don't know, may sakit ba, may COVID. Bisitahin nyo ng Marawi. Huwag kayong matakot. Ang daming sundalo doon. Ito, analysis ko lang ito. Most likely, tatahimik na lang ang Speaker of the House pagdating sa tulong kasi ayaw niyang ma-highlight yung Marawi bombing kasi kapalpakan ito ng PBBM admin. Yan ang nakikita ko. Ayaw nilang mapasama ang image ng administrasyon ng kanyang pinsan. Kaya tahimik. It's a failure of intelligence, itong Marawi bombing. Maha-highlight ngayon yung billions of pesos na pundo ng Office of the President. Bakit walang intelligence report para pigilan sana ang Marawi bombing? Saan napupunta yung intelligence and confidential funds ng Pangulo? Oh, yun, di ba? Useless. Kaya kapalpakan ito ng PBBM admin. Kaya yan ang rason kung bakit tahimik ang opisina ng Speaker of the House pagdating yan sa Marawi bombing. Plus the fact na palpak ang kanyang pinsan, palpak ang Pangulo dahil hindi man lang nagsasalita, tahimik. Inuna pa ang kasal. Grabe ang Pangulong ito. Nag-post lang sa kanyang social media, I condemn the terrorist bombing in Marawi perpetrated by foreign terrorists. Ano ka dyan? Anong tawag sa Bisaya? Pataka-taka. Pataka-taka. Yung hindi nag-iisip. Kulang sa attention to detail. Mali-mali pa. Yun lang ang tanging action niya, yung Marawi bombing. After that, wala na. Tahimik na. Bakit? Nag-attend ng kasal. After na-attend ng kasal, nagkasakit. Muntik na daw natuluyan, sabi ni Maharlika. I don't know kung anong sakit. Basta hindi ako naniniwala na ang Pangulo may sakit na COVID. Palusot lang yun.
So, kailan magpapakita ang Pangulo? O baka ito, pag nagbisita ang Pangulo, example, bukas, magpakita ng Pangulo. Pag bisita ng Pangulo, yan, sigurado bibisita si Speaker Martin Romualdez. Ano sa tingin nyo? Para, ayun, media coverage na naman. Malala ko yung kanyang pakulo sa Cebu. Yung, kailan ba yun? November 28 ba yun? Yung nagbenta siya ng 20 pesos per kilong bigas. Nako! Grabe, pasikat. Sabi niya, ito na, dream come true. Ito ang prueba na kayang tuparin ang pangako ng Pangulo. O yun, nagbenta, nagkilo-kilo siya. The following day, wala na yung programa. Stop. Bakit? Hindi kaya ng Provincial Government of Cebu dahil lumobo na ang listahan ng mga tao na gustong magbili ng 20 pesos per kilo ng bigas. Palpak ang inyong pamamaraan, Mr. Speaker Romualdez, Governor Gwen Garcia, and PBBM. Huwag nyo nang mag-promise na 20 pesos per kilo dahil suntok sa buwan yun. Okay? So, abangan natin. Anong gagawin ng Speaker of the House? Yung Marawi bombing victims, magbibigay ba siya ng tulong o wala? Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan kung ano nga ba talagang marumi na nangyayari sa loob mismo ng Kongreso, mga senador at sa loob mismo ng Malacanang dahil tila nagiging anay na lang talaga sila na talagang inuubos nila ang pera ng taong bayan dahil mabilis lang naman silang makatakbo kung namulubi na ang bansang Pilipinas at pwede na silang lumipat sa ibang bansa. Hindi nga gaya ng ating mga kababayang mga Pinoy na talagang pag wala na silang mapupuntahan ay talagang maghihirap na sila sa bansang Pilipinas na ito. Kaya naman dapat mas maaga pa ay talagang tapusin na natin ang kalokohang ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.